Sana po ang mensaheng ito sa araw na ito ay magkaroon ito ng kabuluhan sa inyo. And I believe na pag naunawaan natin ang buhay natin na Kristiyano, ay buhay na kung saan may pagsamba ang ating buhay sa Panginoon. Don't you know, a Christian life should have a life of worship. Actually, worship is not our lifestyle. It's our life. Amen? Hindi natin lifestyle lang ang pagsamba. Amen po ba? Kung hindi ito ang ating buhay. Buhay natin ang pagsamba. Ang hirap sumamba nang hindi mo nauunawaan kung bakit mo ginagawa. Maging sa ating mga magulang, kung sila po'y ating pagsisilbihan, ay napakahirap na unawain o gawain ang mga bagay kung hindi mo nauunawaan kung bakit mo ito ginagawa. And tonight, habang tayo po'y nakikinig ng salita ng Panginoon, sana po makita natin kung paano gumagalaw ang buhay natin bilang isang Kristiyano. Amen? So ito po ang ating lesson or message for tonight, the importance of hearing the Word. Alam niyo po ba na sa mga gawaing mga ganito, doon natin naririnig po ang salita ng Panginoon, di po ba? Sa ating mga trabaho, bihira natin marinig. Kung hindi na lang natin purposely pag-uusapan, kasi nga, nandun tayo sa work. Amen po ba? Dito yung pagkakataon na kung saan makapakinig tayo, dito yung pagkakataon na kung saan, alam niyo po yun, matuto tayo at malaman pa natin ang mga bagay-bagay patungkol sa ating pagiging Kristiyano. Amen? Glory to God. So ito po ang importansya ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Kagaya po, kung ako po ang tatanungin, I will equate it sa pagsamba natin sa Panginoon. Because this hearing the Word of God, giving us the power to worship and honor God sa buhay natin. But not any other word lang po ang tinutukoy natin dito. The word that I'm talking about is the word that the Bible says in John chapter 1 verse 1. Alam niyo na po ito. Nababasa niyo pa po ba? Amen? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And in verse 14, hindi ko na po nilagay dyan, alam natin sino yung word na tinutukoy niya. And the Word became flesh and dwelled among us. In other words, si Jesus ang tinutukoy niya na word dyan. So, kailangan makita ito ng isang mananampalataya kung ano ang dapat niyang pakinggan. Kung ano ang dapat niya na ipamuhay sa kanyang buhay. Hello? Amen? So, bakit nga po ba dapat natin pakinggan yung word na sinabi niya in John? Bakit hindi yung buong word na simula sa Genesis hanggang sa Revelation? Bakit yung sinasabi niya, the Word? Kung ano man ang sinabi ng Panginoon na narinig natin sa Kanya at mga bagay na natutunan natin sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Bakit kaya ganoon? Alam niyo po, why is it important to hear the Word? I'll give you 6 points para makita natin gaano siya ka-importante. Number 1, it's Abba Father's instruction. It is the instruction of the Abba Father to listen to the Word. Una po yun. At bakit po ganoon kaya ang gusto ng Ama? Ang gusto ng Ama na tayo makinig dahil faith in the Son of God will come upon us. Number 2, faith in the Son of God will come upon us. Number 1, ito instruction ng Diyos Ama. Pangalawa, ang pananampalataya natin sa anak. Amen. Ang pananampalataya natin sa anak, ibig sabihin kung anong sinabi ng anak ay ating pinapanampalatayanan. Amen. Kung sinabi niyang ikaw ay magaling na sa kanyang latay, you are healed in Jesus' name. Kung ikaw ay sinabi niya na pinatawad na dahil sa kanyang dugo, ikaw ay pinatawad na. That's how we put our faith in the Word. Amen. Number 3, at ang faith na ating na-receive, it will produce work sa buhay natin. Amen. Ang work na ipoproduce din niya sa atin because of this faith is the work of hearing again. Amen. And when we receive and it will produce work, anong work ang gagawin naman po sa buhay natin nito? Work to enter God's rest. Amen. At pag nandun ka na sa rest na tinatawag natin, will make us more effective and efficient in every aspect of our life. And number 6, you will experience the benefit
of what God has done on the cross. You will experience a life of overflow and victory. Amen? Again, ang sinasabi ng iba, ganyan na lang ang tinuturo nila. Puro na lang joy, puro na lang joy. Na nawawala na yung holiness. Puro na lang, alam mo yun, yung joy na lang ang hinahanap. No, without the holiness of God, you cannot have the joy of God. Amen? Dahil ibang joy ang nararanasan mo kung walang holiness doon. So everything we do, of course, it's not a religious holiness, but a holiness that's coming from God. You were made holy not because you're doing a holy thing. You were made holy because you partake of the godliness of God. Amen po ba? Now you have the ability to live a holy life. That's what Peter says, right? And sabi niya, He gave us all the means to live a godly life. Amen? Nasa natin na po lahat yon. So ulitin ko po, kailangan natin makinig ng salita ng Panginoon dahil instruction ng Ama. Una yon. At pag pinakinggan natin ng ating mga magulang, ito ay sign ng ating pong respect and love and honor sa kanila. Tama po ba? Because we value their voice sa buhay natin. And if we value their voice, we value their love. We value their their effort sa buhay natin. Tama po ba? Amen. So pagka tayo po'y nakikinig, ang pananampalataya sa anak ay patuloy na dumarating sa atin. At ang pananampalataya na yun, kaya hindi mo nga tinatrabaho yung pananampalataya. Amen. At yung pananampalataya na yun na tinanggap natin, it will produce work sa buhay natin. So number 4, at ang produce po na work sa atin is to enter God's rest. Bakit ganoon? Kasi ito lang ang work na ibinilin din sa atin na gagawin natin ng Ama. Amen. So, and yung rest natin will make us more effective and efficient in every aspect of our life. And then, we will experience a life of overflow and victory. Actually, the blessing of overflowing and victory is already in you. But we just need to experience it and manifest sa ating pong mga buhay. Amen? Tingnan po natin, is it really our Father's instruction? Number 1, it's Abba Father's instruction. In Luke chapter 9, verse 35, ito po yung transfiguration na kung saan nakita ni Pedro, ni Marcos, at ni Santiago, no, sila po'y sama-sama at that time at nandoon po doon sa transfiguration. No, nakita nila ang Panginoong Yesus na nag-iba ang kanyang anyo. Amen? At ang nakita nila si Moses at nakita nila si Elijah. So si Moses, it represents the law. Alam na alam natin. Amen? Elijah represent the prophet. Okay, so nakita nila doon at ang batas at ang propeta nung panahon ng Old Covenant, talagang yan po ang kanilang pinakikinggan. Because they know the Holy Spirit will just talk to one person, at which we call prophet, at yung propeta ang magbibigay ng mensahe na yun na galing sa Ama. At yung mensahe, mostly ibibigay niya sa kanino? Sa king. Amen? So kaya po, yan ang mediator. No? Ang propeta, nangungusap sa Diyos, ang prophet sa king, and king sa tao. So ganun po ang flow nung panahon na yon. Amen? So, si Moses, siya ang nagbigay ng kaayusan na kung saan at katwiran na gagawin mo ang batas at ikaw ay magkakaroon ng katwiran sa Panginoon. So ito ang pinaniniwalaan nila bago dumating si Kristo. Naunawa natin? Amen? So sa Transfiguration, nakita ni Peter, ni John, at ni James. Sorry, Mark ang binanggit ko kanina. Wala po si Marcos doon. Peter, James, and John. So sila po ang kasama niya. At nakita nila yung pag-iibang anyo ng ating Panginoong Yesus. At ang sabi nila, gawa kami ng tent. It's better for us to stay here. No, gawa tayo ng tent. At yung paggawa nila ng tent, yung kaisipan ni Pedro, ang sabi po ng salita ng Panginoon, di ko na lang nilagay dyan lahat. Ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi alam ni Pedro ang sinasabi niya because of fear. Nung sinabi niyang, gawa kami ng tent sa inyo, para sa inyong tatlo. It's just like you're equating na si Jesus at yung propeta at si Moses ay magkaka-same level. Nakuha po ba natin? So kaya sinabi ng Bible na hindi niya alam ang kanyang sinasabi because of fear.
Bakit? Pag nakita nila ang liwanag ng Panginoon noon, sila po ay mamamatay. But thanks be to God. Ano sabi niya sa kanila? Peter, do not be afraid. This is, ayun po sabi, then a voice come out the cloud saying, this is my beloved Son, my chosen one. Listen and obey and yield to Him. Ulitin ko, instruction ito ng Ama sa panahon natin ngayon. Dahil ang gagamitin na kakalat na mabuting balita ay ang 12 disciple ng Panginoon. Of course, from them, there will be a lot of disciples din na ipapanganak. But it will come sa disciple na mga ito. Amen? So, ang sabi niya, sa kanila, ini-equate niya na pare-parehas. Okay, Lord, kayong tatlo, gagawan namin. This is better. We will hear from Moses, we will hear from Elijah, and we will hear from Jesus. Amen? But the Father says, no. Then a voice came out of the cloud saying, this is my beloved Son, my chosen one. Listen, obey, and yield. To Moses? No. To the prophet? No. To Jesus. The Father says, ang panahon ni Moses, ang panahon ni Elijah, ay tapos na. At ang bagong panahon na ibibigay ko sa inyo, ang bagong pamumuhay, at ang bagong relasyon na meron tayo, si Jesus ang magdadala sa inyo. So listen to Him. Sabi niya, listen, then after listen, you obey. Hindi ka lang nakinig at wala na. Amen? Listen, obey, and yield. Yield meaning you will depend only sa Kanya. So hindi na kay Moses ka magdidepend. Hindi na rin kay Elijah. Kanino daw po? Kay Jesus. Amen. So every time that we hear the word, siguraduhin nyo na yun ang word na sinasabi in John chapter 1 and in Revelations 19:13. Yung word na yun na sinasabi na ang Panginoong Yesus. Amen? Andiyan pa ba tayo? Bakit kaya ganoon? Kasi ang pananampalataya na dapat meron tayo ay pananampalataya kay Kristo. Hindi pananampalataya kung kanino man. Kapag po meron tayong kaibigan at kinukwento ang isa niyang kaibigan na napakabuti ng kaibigan niya na yon, hindi siya pinabayaan kailanman, kinukwento niya lang lagi, sinasabi, ano pong mangyayari sa inyo? Magkakaroon ka rin ng pananampalataya doon sa kaibigan niya, tama mali. Because you see all the goodness doon sa tao na yon. Hindi mo pa siya nakikita, hindi mo pa siya nami-meet, hindi pa kayo nagkaroon ng agreement, but you already believe. Because of the testimony. Tama po ba? So ganun din po, pag naririnig natin si Moses, sa mga naririnig natin, si Elijah, sila pa rin ang nabibigyan ng diin sa mga turo, sila ang pakikinggan ninyo. Kaya, ito ang ginagawa nila ni Moses noon, ito rin ang gagawin ko. Nakukuha po ba natin? Amen? That's why the Father is very clear. Ang sabi niya, listen to Him. Bakit hindi niya sinabing, yeah, Peter, you have a good suggestion, no? Ay, nandyan si Moses, nandyan si Elijah. Pakinggan mo si Moses, pakinggan mo si Elijah, at pakinggan mo rin si Jesus. Huwag mo kakalimutan, ha? Kahit nandyan si Jesus, pakinggan mo pa rin si Moses. Hindi ganoon. Why? Because this is a clear instruction that in the coming years after Jesus will be crucified on that cross, after 10 years, bago pa lang nakilala ni Pedro ang tunay na grasya ng Panginoon, nag-uumpisa na siya ng ministry pero puro batas. And when he remember this event in his life, doon niya sinabi na, this is the testimony, I'm also an eyewitness. Amen? Nakuha po ba natin? So, sino po dapat natin pakinggan? Si Jesus. So, how will you able to know kung si Jesus ang nababasa mo sa old o hindi? Amen? Hindi naman porque old covenant yan, wala si Jesus doon. Nandun si Jesus. Nakikita mo ang karakter ng Ama bilang si Jesus. Nagagawin niya sa panahon na siya ipapanganak dito sa mundo o ipinanganak na. Amen? So pag atin pong naririnig lagi ang
ang word na ito, and particularly the word of our Lord Jesus Christ, ano po nangyayari? Faith in the Son of God will come upon us. So hearing produces faith. Naniniwala po ba kayo doon? Ang inyong naririnig ay nagkikreate yan ng pananampalataya. That's why even the faith that we have, it's not even our own effort. Galing lahat sa Kanya. Yung kabutihan na ginawa niya, lahat ng bagay na ito na natutunan natin. So, hearing produces faith. So, every time you hear the word that reveals Jesus, faith cometh in the Son of God. In Romans chapter 10, verse 17, ito po yung sabi. So, faith comes from hearing what is told. Hindi lang yung ginagawa-gawa. Yung mga bagay na nasabi na at mga bagay na nangyari na. Sabi, so faith comes from hearing what is told, and what is heard comes by the preaching of the message concerning Christ. The Bible says, the message concerning Christ. So kaya, ang gandang aralin po eh. Ang ganda na atin pong laging pinagbubulay-bulayan ang word na ito. Kasi akala natin, hanggang doon lang, faith comes from hearing and hearing the word of God. Diba? Pero pagka, sino ba yung word of God na yun na sinasabi niya? The word is Jesus sa buhay natin. From beginning till the end of the Bible, from cover to cover, it's all about Jesus. That's why your life, when you meet Jesus in your life, when you met Jesus in your life, it will start with Jesus. And you cannot end up without Jesus. You will always end up with Jesus as well. Amen? Yun ang buhay na meron tayo. Andiyan pa ba tayo? So yun po ang sabi ng salita ng Panginoon. Faith comes from hearing what is told, and what is heard comes by the preaching of the message concerning Christ. Concerning Christ. Not concerning about the laws, not concerning about what is to come, but what has been done by Christ sa ating pong mga buhay. Amen. James 1:22, ito po ang sabi ng salita. But don't just listen to God's word. The Bible did not say, don't listen to God's word. He said, just don't listen, or don't just listen. Tama po ba? So, importante ang pakikinig. Amen. Marunong kang makinig. Amen. But don't just listen to God's word. You must do what it says. Amen. Otherwise, you are only fooling yourselves. Oh, para namang hindi na biyaya yan, pastor. Parang pumupunta na tayo sa gawa. No. Because even faith is not of your work. It's also a gift from God. Without faith, you cannot follow. Amen? Amen po ba? So, don't just listen to the word, you must do what it says. In James 1:19, atras lang tayo ng konti, understand this, ang sabi ni Santiago, my beloved brothers and sisters, let everyone quick to hear. Here, meron pong adjective dyan, be a careful, thoughtful listener. Hindi yung pasok dito, labas doon. Amen. Ang sabi niya, a thoughtful, careful listener. Are you careful with what you are hearing? Are you thoughtful enough? Iniisip mo ba talaga? O basta tinatanggap mo na lang? Amen? Pag nag-fit na sa'yo, okay na to. Pero hindi naman yun ang mainam para sa'yo. Amen? So let everyone quick to hear, be a careful, thoughtful listener, slow to speak. So hindi ito yung slow to speak na, kamusta na kayo? Ayos ba tayo diyan? Hindi po yun yung slow to speak. Ibig sabihin, quick to listen and slow to speak. So anong mauuna? Magsalita o makinig? Apat lang po narinig ko. Anong dapat nauuna? Makinig o magsalita? Makinig. Bakit? Kasi kung may napakinggan ka, at tama na pakinggan mo, pupunta yan sa iyong puso. At pag nasa iyong puso, yun ang masasabi mo.
Out of the abundance of the heart, the mouth speak. That's why when you are already, upset sa mga nangyayari sa buhay, don't just throw a word. Quick to listen. So, sino pakikinggan ulit? Of course, the word. Quick to listen. Refer to your Bible. Anong sinasabi mo, Lord, sa sitwasyon ko na ito? Lord, ano nga ba kasing ginawa mo dati nung kulang ang pambayad ko? Ba't ngayon andito pa rin ako? Dami mong ginawa, Lord. Amen? You are quick to listen and slow to speak. So when you are quick to listen, marami kang maririnig sa Kanya. And then when it's in line with the Word of God, then release the power. The Bible says the power of life and death is in the power of your tongue. Actually, ang dila na to, wala namang kapangyarihan. Pag yan, minsan nga natusok lang, di ba, dudugo na. Tama po ba? Ang kapangyarihan ay nandun kung anong bala ang ilalagay mo sa kanyon. Hello? Amen? Kung anong bala ang ilalagay mo doon siya nagkakaroon ng kapangyarihan. Kaya, anong kinakarga mo sa iyong dila, ayun na nagbibigay ng kapangyarihan. Kapangyarihang bumuhay o kapangyarihang pumatay. Amen? Glory to God. So, slow to speak. Anong ibig sabihin nun? A speaker of carefully chosen words. Hindi yung, ang bilis-bilis yung hindi na napili yung gusto niya sabihin. Di ba? Kaya sabi ko, di ba, you have always the power to choose. Power to choose the word. Amen? Piliin mo yung mga salita. Hindi lang basta yung wala ka nang pakialam kung may masasaktan o wala. Piliin mo ang salita na gagamitin mo. Amen? Amen po ba? And slow to anger. O hindi niya sinabi ngayong maghalit ka ng paunti-unti. Ang sabi niya, baka itong galit na to, hindi na nga dumating eh. Amen? And slow to anger. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng slow to anger dito is being patient, reflective, and forgiving. So napagka tinitingnan natin at inaaral natin ang salita, ang kanilang konteksto ay hindi yung, pwede kang magalit. Pero dahan-dahan lang. Hindi po ganoon. Yung slow to anger is being patient, being reflective, and being forgiving. Amen? Amen po ba? So kaya pag titignan mo ang salita na ito at aaralin natin, quick to hear the voice of God, and speak kung ano man ang pumunta sa iyong puso about the Word of God, and eventually, being patient, being reflective, and forgiving ay unti-unti nating nararanasan. Amen? So yun po yung napoproduce sa atin ng salita ng Panginoon, faith in the Son of God. So marami pa akong gustong i-share sa inyo. Anyways, tuwing Sabado naman, sinishare ko naman sa inyo ang word ng Panginoon. Amen? Number 3, kapag ito ay nasa atin na, ang faith na ito, nasa atin na po, it will produce work in us. Faith produces work that gives glory to God. Amen? Sabihin natin, giving glory to God. Faith produces work that gives glory to God. In 1 Thessalonians 1:3, ito po yung ginamit din natin verse last week. We remember before our God and Father your work produced by faith. So ano man ang ginagawa natin, maniwala ka sa hindi, bunga yan ng iyong pananampalataya. Bunga yan kung ano man ang pinaniniwalaan mo. Hindi ka pumunta dito nang hindi ka naniniwala na mabuti ang mararanasan mo sa Panginoon. Ano man yung mga bagay na nagdala sa iyo dito ngayon, naniniwala ako na dahil yan sa paniniwala mo, kung ano man yan. Tama po ba? Kaya pag itinama natin kung anong ating paniniwala, tama din ang lahat ng gagawain natin sa buhay. Amen? So faith that we receive will produce works in us that gives glory to God. So we remember before God and the Father, your work produced faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Sabi natin, ano man ang maituturo sa pulpitong ito, dapat makita natin, this is after the cross.
Anumang mensahe dapat makita natin upang hindi tayo malito na ito ay after the cross. Upang kayo na nakikinig, hindi nyo na iisipin, ganun ba talaga ako dapat mamuhay? Kasi ito yung buhay natin, it's after the cross. Amen? So kaya po, ang mga tinuturo natin, ang sabi niya, after the cross, ito yung meron tayo. Work produces by faith. At yung labor natin, yung service natin sa Panginoon, it's prompted by love. At yung endurance natin is by hope. Amen? Hindi ka na yan hopeless, ikaw ay hopeful. Amen? Na-differentiate na natin ang hopeless. Wala na akong magagawa, kapit na lang ako. That's hopelessness. Pero dahil alam mo na ang Diyos ay magagawa sa buhay mo, kahit nga alam mong may magagawa ka, dahil umaasa ka sa Kanya, ibibigay mo pa rin sa Kanya. Tama po ba? Minsan, pag wala ka na lang magagawa at sa Kanya mo papagawa, that's hopelessness. Sorry, pero totoo yon. Kawalan na lang ng pag-asa, O Lord, ikaw na. Di ko kaya eh. Wala na akong pag-asa dito sa kakayanan ko. Ikaw na, Lord. So ano yon? Hindi ka hopeful doon. Hopelessness yon. Pero kahit alam mong may magagawa ka, at alam mo na nandiyan ang Diyos, Lord, kasama kita eh. Lord, kahit na alam ko, kaya ko na to, Lord, pero gusto ko kasama kita. Kasi pag kasama kita, alam ko na mas may mangyayari. Amen? That's being hopeful. Amen? So the gospel, where we put our faith, has power. So yung faith, kung saan ang pinaniniwalaan natin ngayon is the word ng Panginoon at yun ay si Kristo, it has power. So word is alive and active. Alam po natin yan, di ba? The word of God is alive and active. At ang bawat salita, nung tinranslate natin sa Tagalog, ano po, kinakasihan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi iniiwanan ng Diyos ang bawat salita. Amen. Ang bawat salita na nung panahon nila sa Old Covenant dahil wala pa si Kristo, yung po bang salita na yun ay may kapangyarihan gumawa noon? Meron. Bakit? Kasi bawat salita, kinakasihan ng Panginoon. Tama po ba? Pero ngayon, sa buhay natin, because it's after the cross, ang kanyang salita pa rin ay kinakasihan pa rin ng Diyos. Pero hindi tayo mabubuhay before the cross, but after the cross. Yes, the power of the word ay nandoon from beginning till end. But how it works, it depends on the covenant you are in. Amen po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen. So nandito tayo ngayon sa New Covenant. Kaya ang inaaral natin, mga salita na patungkol sa atin, hindi patungkol noon sa mga panahon nila. Gusto niyo po bang aralin pa natin yung panahon nila? At tapos ano yon? Kaalaman na lang natin yon. Amen. But it will not help us in doing things in our lives. Amen. Learn first kung ano ang tinuturo sa atin ng Panginoon. And then when you master it already, buhay na buhay sa'yo, totoong totoo sa'yo, hindi ito mali, ito yung tama, then go ahead. Amen? Amen po ba? Ang sabi sa 1 Corinthians 1:18, kayo naman po magbasa. Amen. So ano po yung message na meron na sinasabi niya na may kapangyarihan at ito ang kapangyarihan ng Diyos? Ano po yung message? The message of the cross. So what is the message of the cross? Ano po ba meron sa cross? Merong death, merong burial, merong resurrection. That's the message of the cross. Ano po nangyari sa cross? Sa cross, dinagdagan ng mga batas. Dati, 613 lang para hindi na masyadong mahirap i-memorize, ginawang 620. Hindi eh. Sa cross, the power of the law has been demolished. The power of the law sa ating buhay, pinawalang bisa. Don't you know, the law gives power to sin? Totoo yun. The law gives power to sin. Bakit binigay ng Panginoon kung nagbibigay ng kapangyarihan sa kasalanan? Yun nga ang sabi ko kanina, di ba?
Dahil lang kahit nandoon ang batas noon, pero dahil ang kanyang salita ay may kapangyarihang gumawa, kahit na mayroong batas, sila pa rin ay nananagumpay dahil sa awa, dahil sa habag ng Panginoon. Because if He says so, it will happen. Amen po ba? So, ang kapangyarihan po ng salita ng Panginoon at ang kapangyarihan ng Diyos ay nandoon sa mensahe. Pero ano pong mensahe ang sinasabi niya sa atin ngayon? Sa panahon natin, the message of the cross. And the message of the cross tells us that we are already been forgiven by the shedding of the blood of our Lord Jesus Christ. Amen? That we have been redeemed from the curse of the law. Lahat yon mensahe ng cross. Amen? At ang sabi, pag yun ang pinaniniwalaan natin, yan, nandyan ang kapangyarihan ng Diyos. Sometimes, gusto natin na gumalaw ang Diyos sa buhay natin. We thought that faith moves God. Yes, that's the old covenant thing. When you have faith in the Lord, naniwala ka sa sinabi niya, dun palang kikilos ang Panginoon. But in our times, it's totally different. Faith doesn't move God. Faith moves you. Faith moves us to believe more that we have it already. And by faith, we step out doon sa ating comfort zone. By faith, we overcome living by sight. By faith, though we are feeling something sa ating pong puso o sa ating pong pangangatawan, but we are hoping and we are hopeful na tayo po ay magaling na sa latay ng Panginoon. Amen? Lahat ng bagay na ito, iibahin ang iyong pakiramdam sa buhay. Iibahin din ang iyong pananaw sa buhay. Amen? Whew, glory to God. So yun po yung ating pananampalataya na kung saan nagpo-produce ng paggawa. At ang paggawa na ito, yun ang maganda, di ba? May paggawa. Di ba? Kasi ang tao, by default, yun ang gusto niya. Because sometimes, we want to know our value sa ating mga nagagawa. Sa ating mga achievements, sa ating lahat ng, tama po ba? Pag titingnan mo ang bank account mo, o titingnan mo ang iyong mga accomplishments sa buhay, then you see your value. You see the value of what you are doing. Tama po ba? Amen? Amen. Sumagot kayo para alam ko. kung okay na tayo doon. Kasi pagka nag-amen kayo, honestly, okay na sila doon. Nakukuha nila yung... Pero pag hindi kayo nag-amen, ayun, hindi kayo nag-amen. Amen. Hindi ko po kayo inuutusan. What I'm saying is, I'm not just, dito, yung parang nagmo-monologue. Amen? So, you're helping me when you say your amen. Yeah. Totoo po yun. No? Mas nagiging madali para sa akin pag naririnig ko ang inyong mga response. Glory to God. Amen? O yun, lumas. So yun po, ang power of the cross or the message of God is the power. The message of the cross is the power of God. So habang tayo po ay nagkakaroon ng pananampalataya, unti-unti rin tayong nagkakaroon ng confidence sa paggawa. Alam niyo po, ang paggawa na ito na tanging binilin lang sa atin ng Panginoon, isa lang ang paggawa na binilin niya, na ilagay mo ang effort mo doon. Alam mo kung ano? Work to enter God's rest. Ang hirap nun, no? Hindi ko maintindihan yan, Pastor. Ako din noon, hindi ko maintindihan. Ano yon? Akala ko ba pahinga tapos may gagawin ako? That's the work that you should do to enter into God's rest. But you cannot do it without Him. You cannot do it without the faith na inilagay niya sa iyong puso. Amen? So when we continually hearing God's word, it will produce work in us. And that work is letting ourselves to come to Him. So yung pong pananampalataya na ito ay tayo by default naman, no, yung nagiging response natin ay lumapit sa Panginoon. Kahit walang magsabi sa iyo, kahit walang, alam mo yan na, walang magtulak sa iyo, kusa na lang na ginagawa mo yon because of what you are hearing, because of the faith that is in you. Amen po ba? So, continually, pag nakikinig natin, it will produce work and we are letting ourselves to come to Him and rest in Him. Amen. Ito pong sinasabi ko sa inyo, ito yung dapat na nararanasan natin.
Kaya sinabi ko sa inyo, kahalagahan ng pakikinig, dahil sa pag-uumpisa ng pakikinig, ito na dapat yung dumadaloy sa ating buhay. Ito na yung dapat, hindi na tayo hirap dun sa rest. Hindi na tayo hirap dapat sa mga bagay na ating nararanasan. Yes, mahirap sa physical, pero hindi torture dito at dito. Amen? Kaya ang sinasabi ng Panginoon sa atin, work to enter God's rest. In Hebrews chapter 4, verse 11, ito lang po yung sinabi niya, na merong effort, na gawin yung effort. Let us therefore make every effort. Amen? To enter that rest. Ano yung rest na yon? Sa message of the cross. Until you believe totally that what happened on the cross belongs to you, you cannot settle sa ginawa ng Panginoon. You will not have rest in your life. You always want to do things on your own. You want always to do something to prove yourself to God. Amen? So our effort naman na ginagawa to enter His rest, again, is hear the word. Yun lang. Kasi yung pag-enter doon na pinroduce ng work, ay nag-enter ka sa kanyang rest, it will come also sa root ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Alam niyo kung gaano ka talaga kahalaga yon? Napakahalaga sa buhay nating Kristiyano. Yung pakikinig ng kanyang salita, pakikinig sa mga preaching, pakikinig sa mga worship song. That's why Jesus said in Matthew 11:28, this is His word, come to me all you are weary and burdened, and I will give you rest. So anong sinabi sa atin ng Panginoon? Come to me. So paano ka naman lalapit sa Kanya nang hindi ka naniniwala? Again, ano ang solusyon? Hear the word. Amen? Hindi, ano na ako? Sasayaw na ako sa Panginoon. Baka ngayon, may faith na ako. Awit ako sa Panginoon. Baka dumating na yung faith ko. No, hindi po ganoon. Hindi ganoon. Your worship is just a response on what you receive from Him. And you will receive from Him through His word. Amen? Rest. Number 5. Hanggang 6 lang to. Rest will make us more effective and efficient in every aspect of our life. Kapag ikaw ay nakapahinga, lalo kang masipag. Kung ikaw ay nakapahinga, lalo kang maraming magagawa. Ay, paano yun? Nakapahinga ka nga. Alam mo yung rest na sinasabi? Binanggit ko na to dati, if I'm not mistaken. It's not the state of being inactive. Rest is not being inactive. Rest is the state of our being from within. Amen? Full of hope, full of peace, full of freedom, full of victory. Yan ang rest na sinasabi niya sa atin. And when you have that rest, you are more effective sa pangangalaga mo sa iyong pamilya. You are efficient sa pagtatrabaho mo sa bahay. You are efficient sa iyong pagdidevotion. You are efficient in every aspect of your life. Hindi ka mag-struggle. Alam mo yung nakakainis yung katrabaho mo, pero because you are full of peace, full of hope, full of freedom, full of victory, alam na alam mo yon. Ano man ang sabihin niya, hindi na daw tayo, wala na daw tayong increase. Ngayon, walang increase. Doon ba ako mamamatay? Baka walang increase. Ang buhay ko, si Lord. I mean, sinasabi ko lang po na ganoon because I don't know what's going on sa inyong mga puso. But I'm just stating an illustration na kung saan makita nyo kung paano po nangyayari sa buhay natin. Because that's common. Diba? Traffic. Lord, anong gagawin mo? Pambira, late na ako. Diba? Pwede ka magmaktol. Tama? But choose to rejoice. Paano mo gagawin yan? Lord, sabi mo, all things work together for good. I don't know what will be the reason o what is the reason why this is happening, but I thank you. It's for my good. Amen? So, nag-iiba ba ang pakiramdam mo? Yes, the victory is always yours. The peace is always yours. And you are at rest. So that's what we call rest. Kapag ikaw ay nakapahinga, tignan mo, tapos agad ang trabaho mo. And when you are at rest with God, yun po, you are more effective and efficient in every aspect of your life. So resting is simply trusting God.
Sabihin natin, trusting God. Di ba, kailan ka naniniwala? Paano ka naniniwala? Pag narinig mo, pag sinabi niya. Amen? Bakit ka naniniwala na pag sinabi niya? Kasi nakita mo na ginawa na niya. Nakita mo na tinupad niya. So sa Old Covenant ba, pinakita ng Diyos na siya'y tumutupad? Amen. Nagbabago ba ang Diyos? Hindi. So sa panahon natin, tutupad pa rin ba siya? Amen. So pag nabasa mo yung sinabi niyang pinatawad ka na, totoo kaya yon? Kaya mong paniwalaan yon? Kasi sinabi niya. So paano tayo naniniwala sa Panginoon o nagtitiwala sa Panginoon? Dahil sinabi niya. No question asked. Dahil sinabi mo, Lord, ito ang paniniwalaan ko. Hindi ko man naintindihan, Lord, ito ang pinaniniwalaan ko. Kaya pag sinabi niyang, the word is alive and active, maniwala ka. Yan ay kikilos at gaganap sa iyong buhay. O wala naman nangyayari, pastor. Wala nangyayari. Akala mo lang sa iyong pagiging concern na merong na nangyayari sa iyo dahil sa word, now you start believing the word. Hindi mo napapansin yon. Amen? So resting is simply trusting God, believing what He said. Kaya nga po, ang sabi ni Paul, in Galatians 2:20, very familiar verse po sa atin, I have been crucified with Christ and I no longer live. Di naman totoong siya'y namatay physically. Tama po ba? Hindi siya kasama dun sa cross. Ang sinasabi niya, in the spiritual realm, kasama siya na ipinako doon sa krus ng Kalbaryo. At ngayon siya'y muling nabuhay. At ang pinamumuhay niya sa spiritual realm ay hindi ang buhay niya na Paul dati. Hello? In other words, he changed his belief. Nakuha mo ba natin? That before he lives by the law, he lives by the law of Moses. Now, he's not living by the law. Now, he lives in, kanino po? He lives in his life in Christ. Amen? Sabi niya, I no longer live, but Christ lives in me. Now, kaya pag tinuloy mo yung verse, maunawaan mo siya. The life now that I live in the body, sa buhay ko na ito na aking pinamumuhayan, I live, by faith in the Son of God. Amen? So, paano daw po mamuhay si Paul? Paano siya nagkakaroon ng rest? Hindi mo naman masasabing si Paul ay nasa rest kung ang ating titignan ay paggawa sa labas. Tama po ba? Bakit? From Rome. So, iba-ibang lugar. Tatawagin mo bang pahinga yon? Tatawagin mo bang pahinga to na may service tayo ng Sabado, may service tayo ng Sunday, magsa-service tayo sa Sunday ng hapon, mag-parallel tayo ng Monday, magba-Bible study tayo ng Tuesday, Wednesday, Thursday, lalabas kami ng Friday ni Michelle, balik ulit na Sabado dito, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, ganun at ganun. Pahinga ba ang tawag niyo doon? Pag titignan mo sa katawan, hindi yun ang pahinga na sinasabi ng Bible sa atin. Ang pahinga sa kaisipan at sa ating kaisipan at sa kalooban, yun ang kapahingaan na sinasabi niya sa atin. Alam mo, habang ginagawa mo ang mga bagay na ito, hindi ka napapagod. Amen? Alam mo, kailan mo sinasabing pagod ka na? Let's be honest. Pag nagsawa ka na. Kahit pag basketball pa yan, kahit ano pang hobby mo, di ba? Pagka nagsawa ka na, isa lang sasabihin mo, pagod na ako. Kahit di mo sinasabi, ramdam mo yon. Tama po ba? Pagod ka na eh. Kasi nagsawa ka na. Bakit? Kasi walang rest sa kaisipan. Walang rest sa puso. Amen? Amen po ba? That's why Paul says, I no longer live, but Christ lives in me. So paano daw nabubuhay si Kristo sa kanya? Sa pamamagitan ng kanyang katawan ay nabubuhay sa pananampalataya sa anak. So anong pananampalataya? That I have been forgiven by the blood of Jesus. I have been redeemed from the curse of the law. Hello? Yun ang rest na sinasabi. In 1 Corinthians 15:10, ito po, sinasabi, but by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. So in other words, ang pinapatungkulan na pananampalataya na meron si Paul ay pananampalataya sa grasya ng Diyos na si Jesus ay namatay, hindi niya deserve na matay para sa kanya.
Amen? Mga bagay na ginawa niya, pinagpapatay niya yung mga noon na naniniwala sa the way pa ang tawag nila noon. Kasi sabi ni Jesus, I am the way. So ang tawag sa mga naniniwala kay Kristo, the way. So ang sabi niya ay persecuted the way. And all those who followed the way, ano sabi niya? Binigyan niya ng pagpapahirap. Ang iba, natay niya, di ba? Ang iba, kinulong. So, ganun daw ang ginagawa niya doon. Kaya sinasabi niya, grace, hindi niya ito deserve. Supposed to be an eye for an eye and a tooth for a tooth. That's what the law says. Right? But in the grace of God, dahil kahit yan ang ginawa niya, ano sabi niya, hindi ko natanggap kung anong dapat tanggapin ko sana sa Panginoon. But He gave me the other thing, like forgiveness, like love, amen, and a power to use Him to preach the gospel. Hindi niya deserve yun eh. Amen? But God gave it to him. That's why He called it grace of God. But by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. So in other words, pwede palang maging without effect. Amen? No, I work harder than all of them. So sino sinasabi niyang all of them? I work harder than Peter. I work harder than James. I work harder than Mark. I work harder than Luke. I work harder more than them. Yun ang sinasabi niya. Yet not I, but the grace of God that was with me. And it is not I, but my faith in the Son of God that was with me. But because of what God has done in my life, that He's also with me. Amen? So dahil po kay Kristo Jesus, ganun din po ba nararanasan natin? Amen? Ang sarap kaya that you are prompted by love. And your faith, no, sa buhay natin, it produces work. And my hope always, like I'm always saying, God, tinapos mo na nga noon, Lord, eh. Ngayon pa kaya? Ang dami ko ng pinagdaanan sa buhay ko. Itong bagay na ito, you can do all the things that you want. I'm giving you the power. I'm submitting my will. Do it, Lord. Change me. Dung iba, sasabihin nila, change me, ibahin mo ako. Hindi yung gano'n na change me, no? Baguhin mo ako, Lord. Amen? So yung pong sinasabi nating grace dito is also Jesus, the personified grace. Amen? So pag ito po'y nangyayari na sa ating buhay, effective ka na sa iyong ginagawa, efficient ka na sa iyong ginagawa, sasabihin ko sa iyo, you will always experience a life of overflowing and victory. Naniniwala ba kayo doon? Alam mo yung overflow, minsan, hindi yan overflow lang ng yaman, ng physical na pera, yung mga ganun po. Excuse me. Hindi lang po yun. Ang overflow na sinasabi niya, nag-o-overflow ka sa pag-ibig. Nag-o-overflow ka sa pagpapatawad. Nag-o-overflow ka sa pag-uunawa. Na lagi kang nandoon sa victory. Laging alam mo na, oh, ang dami. Tingnan mo naman, kanina pa ako iniinis nito. Pero hindi ako nainis. I'm a victor. Amen? Kanina pa ako inaano ng kaaway na ito. Pambihira to, wala man akong ginagawa. Bakit parang init ng ulo? Di ba may mga ganun minsan? Wala akong ginagawa dito, pero bakit? Pag nakita niya ako, nag-iiba ang mukha niya. Di ba? Pag ikaw nagpa-apekto doon, nawawala yung victory. Instead, alalahanin mo kung anong dapat mong gawin. Every tongue that rise up against you, you shall condemn. Amen? So kaya nga pag sa iyong pakikinig, marami ka natututunan. Pag marami ka natututunan, you're at rest. Amen? So hindi ka lang nandoon na, sinabi ni pastor, hindi ko napapatulan to. O talagang huwag mong patulan kasi wala naman pupuntahan. So ang gawin mo, patulan mo muna ang sarili mo. Kasi nasa iyo ang pakikipaglaban eh. Na pag nanalo ka na sa sarili mo, you're in line with the Word of God, tsaka mo siyang ngitian. Nang hindi sarcastic. Amen? Amen po ba? Yung ngiting tunay. Sabi mo sa katabi mo, ngiting tunay. That's why, in Romans 5:17, ito po,
isa sa mga verses na gustong-gusto ko. Na lagi ko itong minemeditate every time na meron ako mga pinagdadaan. I'm always meditating this verse. Ngayon ko pa lang ito i-share kay Michelle. Hindi, yung verse, Mami. Romans 5:17, for if by the trespass of the one man, death reigned through that one man. Amen. How much more will those who receive God's abundant provision of grace? Tinanggap na natin yon. And of the gift of righteousness. At ang regalo ng katwiran. Again, regalo. Hindi mo pinagtrabahuhan yon. So every time meron ng condemnation na pumapasok, I remember this. Lord, hindi sa aking gawa. Hindi ko maitutuwid ko man ang mali na ito na doon ako magkakaroon ng tamang ugnayan sa iyo. Your word says, I will not work for it. Your word says, you give me this as a gift. I receive it, Lord. I receive your God's abundant provision of grace and the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Alam mo, kailan ka lang mananagumpay? Sino ba ang nagwagi? Hindi naman tayo. It's Christ. That's why when you live in Christ, when you are in Christ, you are always victor. Amen? So, ang sabi dyan, yung gift of righteousness reign in life. Gusto mo managumpay sa buhay? Gusto mo maghari sa lahat ng iyong sitwasyon? Let the God's abundant provision of grace and the gift of righteousness reign in your life. Sa tagal ng ating mga naririnig sa Panginoon, we should be a grown-up Christian. So we start from hearing the Word. Tama po ba? So, we start from hearing the Word and we end up victorious in Christ. We end up wave in Christ. We are victorious every day. We are always victorious every day, my friend. Amen? We just start from hearing the Word. So kaya nga ito yung encouragement ko sa inyo. Bawal ang tamad. Sabi mo sa katabi mo, bawal ang tamad. Bawal ang tamad. Bawal ang tamad pagdating sa salita ng Panginoon. Sa ibang bagay nga, nakakapaglaan tayo ng oras eh. Sa salita pa kaya ng Diyos? Amen? Alam nyo, pagka meron kang salita ng Diyos, at sinasabi mo sa iyong sarili kung anong ginawa ng Diyos sa iyong buhay, alam mo kung ano nangyayari sa kaaway? No, kaya mamaya, basahin natin. Bawal ang tamad. So we started with Jesus and end up also with Jesus. So kaya ang buhay natin, na sinasabi ng Bible, sa buhay natin, He's the Alpha and the Omega. He's the first and He's the last. Hindi pwedeng wala si Kristo sa buhay natin. Lagi siyang nariyan. Amen? That you already been saved, not by your work. So nothing from your work that can save you. So ang paggawa natin ngayon ay hindi upang maligtas. Amen po ba? Kundi dahil ito'y produkto ng ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? So ito po yung illustration na bibigay ko. Ikaw na lang, King, ulit. Ikaw, alam mo na to eh. Kasi bagong gupit ka naman. Siguro, si King, alam nyo, idol niya ako. Pero nauna pa siya nagpakalbo. Ako, hinihintay ko na lang eh. Amen? Dito ka sa taas yan. Alam niyo po, madalas sa buhay natin, don't get me wrong, but I just want to correct this kind of mentality sa buhay natin. Alam niyo po, sa buhay natin, minsan sinasabi natin na, Lord, alam ko, Lord, na hindi ako bibitiw sa iyo, Lord. Hindi ako bibitiw, kakapit ako sa iyo. Pero naniniwala sila, nakakapit lang ang Panginoon sa kanila pag sila'y gumawa na ng tama. Mali o tama? Hahawakan lang sila ng may mga tao na kung saan, hindi ako bumibitaw kay Lord, pero alam ko, hawakan na din ako ni Lord pag naitama ko na to. Dati. Amen? So, tingnan natin na kung ano mararanasan natin. Ako, ikaw na si Lord. Amen? Ako na lang ulit. Ikaw naman. Amen? So, kunyari siya si Lord. No. So, ako alam ko, kailangan nakakapit ako sa Kanya. So, sige, hawak ko sa Kanya.
Pwede ko bang hiramin si Jan, Isay? Dito ka sa likod ko, Jan. Di po ba sa buhay natin, it's either force na hinihila tayo o tinutulak tayo. Depende saan nakaposisyon. Amen? Hilahin mo ako dyan. Hilahin mo ako dyan. Sige pa. O, malakas. Talagang malakas. Malakas na malakas dyan. Hindi, huwag ka sumama. Huwag ka sumama. Sige, siyempre, sige, kapit lang. Kapit lang ako. Sige, sige, lakasan mo. Amen. Di po ba ganun na nangyayari sa atin? Ang sakit na maging Kristiyano. Kasi alam mo, ikaw lang ang nakakapit. Ngayon, pag gumawa ka na ng tama, alam mo, nakakapit sa'yo si Lord. Di po ba? Pag gano'n ang mentalidad natin, anong sinasabi ko na, kailangan makapagdasal muna ako. Kailangan maitama ko muna to at makikinig na sa akin si Lord. Yun ang sinasabi natin. Kasi, paano mo sasabihin na hindi ka binipitawan ni Lord kung hindi naman nakikinig sa'yo si Lord? Sige nga. Sige nga. Di ba, alam natin na hindi siya nakikinig pag meron tayong mga bagay na kung saan, hindi niya ako pagbibigyan. So, ibig sabihin, hindi ka niya hawak. Amen? Ngayon, isa na naman paniniwala. Ito naman yung nasa grace ng Panginoon. No? Hawakan mo ako. Hawak niya ako. 2 kamay. Higpitan mo pa. Ayan. So, sige dyan, hilahin mo. Naka-lotion kasi ako. Uy, naman, sosyal. Sosyal. Naka-lotion kasi ako, kaya madulas eh. No? Sige lang, sige lang. Sige, lakasan mo pa. Sige pa. Ako, hindi man ako, nag-i-effort talaga. No, kasi ang may hawak sa akin si Lord. Di man ako nag-i-effort. Sige lang, sige. Sige dyan. Sige, tira pa. Sige pa. Sige, sige lang, sige lang. Sige, sige. Pero nasasaktan ako. No, kasi malakas pa rin ang puwersa niya. Pero ibahin natin. Sige, hawakan mo ako ulit. Dito. Yan. Hahawak din ako, ha. Dahil alam kong hawak ko ang Panginoon, hindi niya ako bibitawan at iiwanan. Ayoko rin mahirapan. Alam ko, pag hindi ako humawak, hindi ako sumunod, at hindi ko ginawa yung mga bagay na gusto ng Panginoon sa buhay ko, mahirapan din ako. Yun yung kaninang dumudulas ako. Pero ngayon, kapit, kapatid. Kakapit din ako. Sige. Ang hina naman ito, lakasan mo naman. Lakasan mo pa, wala namang effort to. Patulog na tayo. Amen? Nakuha po ba natin? Hindi ka mahihirapan, hindi ka masasaktan, hindi ka mapapagod. Kasi bakit? Because you act on that faith that God gave you. No, yung paniniwala na, kaya sabi nila, akala ko ba nasa grace ka, pero bakit nananalangin ka? Bakit nag-worship ka pa? That's my response. Prompted by love. Amen? Work produced by faith. Salamat. 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 Amen? Ako po naniniwala doon. Alam mo na hawak ka na ng Panginoon. Pero mahirap humawak sa Kanya nang hindi ka lubos na nagtitiwala. So start hearing His Word. And dahil ang Diyos, hawak ka niya, hindi ka niya naman kailan bibitawan. Kaya nga, kapit lang. Ngayon yung pagkapit, hindi yun gawa. Yung pagkapit na yon ay produkto ng pananampalataya na nagbunga ng gawa sa atin upang sa ganon maging maayos ang buhay natin na nasa Panginoon. Amen? Naunawaan po ba natin? Palapakan naman natin si Lord. Ito yung kahalagahan ng pakikinig. Ito yung kahalagahan ng pakikipagniig sa Panginoon. Kaya, may napapala ba tayo sa ating pagpunta dito? Meron. Kung si Kristo ang pag-uusapan natin. Pero kung hindi siya, wala, uwian na. Amen? Siya lang ang bida dito, wala nang iba. Amen?